Hello guys, good morning po. Magandang umaga po sa lahat at magandang umaga po Pilipinas. Alam niyo guys, magsasalita lang ako ng konti dahil sobrang nangyayari ngayon sa gobyerno sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas. Siyempre marami nang naghihirap, nakikita ko talaga yan sa araw-araw na naka-standby ako dito. Nakikita ko kung ano nangyayari. Yung hirap ng tao guys, nakikita na. Siyempre nagre-react din ako dahil ba't naging ganito ang takbo ng takbo ng buhay ng tao dito sa sa Maynila. Isipin mo guys yung mga dating hindi naman gumagawa ng mga paano kumita ba? Dati bili lang sila ng bili, ganon, ng mga kagamitan. Ngayon guys, utay-utay na nilang ibinibenta yung kanilang mga lumang mga gamit. Kung ano na lang inilalapit sa akin, ibinibenta nila mga maliliit na bagay lang guys. Example na lang yung lagari nila, yung price nila, which is hindi naman nangyayari dati. Ngayon siyempre concern lang ako dahil gaano na ba kahirap ang tao ngayon? Naghihirap na ba talaga o hindi ko maintindihan Kasi dati ang mga yan, mga may mga pera Ngayon grabe talaga. Ultimo may mga bumibili dito sa akin na mga paninda ko. Magtatalo pa muna kami sa presyo bago sila bibili. Samantalang dati naman hindi Basta bili lang sila. Alam nila kung mura o hindi yung isang items na binibili nila. Alam na nila yan Pero sa ganang akin, parang nakikipagtalo pa sila sa presyo. Dahil yan guys sa hirap ng buhay ngayon. Mahirap talaga sa totoo lang. Dito sa Metro Manila. Kasi sa iba naman, yung dati naman hindi Tsaka grabe ang issue ngayon sa politika guys. Tandaan ninyo ang politika natin ngayon, magulo. Bagsak na nga ang Pilipinas. Bagsak na ang Pilipinas Wala nang Makikita mo talaga yan. Kahit ikaw siguro. Ikaw, nararamdaman mo ba na paangat ang Pilipinas? Wala Issue ng West Philippine Sea, issue ng politika kay Sara, issue ng kung kani-kaninong issue, ang dami, pero hindi nila napapansin, dumadami, laganap na ngayon ang krimen, dumadami ang adik, di na tayo safe maglakad. Ako nga dito, madalas may away ako dito pero pinaninindigan ko yung away ko dito kasi wala naman akong ginagawang masama Ako naghahanap buhay lang ako, matanda na ako para gumawa pa ng gulo. Di na bagay. Ba't ako gagawa ng gulo? Ang gulo madaling pasukan, mahirap labasan. Sinadya ko talaga guys na ganito madaling araw, o di kaya gabi na mag-video kasi pag hindi mo gagawin yan, maingay dito Ang ingay ng tao dito. Lahat halos nagpapapansin. At ko gagawin na kaya ganitong oras ako nagbibideo madaling araw. So, okay naman ako. Sa ko naman, sa health ko naman, safe ako. Sa ngayon kasi meron akong pumupunta ako ng Murong sa bahay para kumuha ng mga halamang gamot para para safe ako sa mga kung ano-ano. Mga herbal muna ako ngayon. Meron naman akong mga gamot na pero mas maganda kung herbal kasi pag aasahan mo yung mga gamot na nabibili sa butika, guys, tandaan nyo masisira lang ang katawan nyo. Yung mga nire-reseta sa atin, nakakasira din guys Ako nga, napapansin ko nung umiinom pa ako ng Losartan,
para sa high blood, aba napupuna ako, parang ang ibang organs ko nasisira. Yung yung nagkakaroon ako ng iba't ibang sakit. So ang ginawa ko, nag-herbal ako. So nang mag-herbal ako, nawala yung mga yun. Okay lang, kita mo, umagang umaga, madaling araw pa, alas 4 pa lang. Nandito na ako, nagbibideo na ako. Hindi lang masyadong maliwanag kasi kulang yung ilaw ko dito eh. Hindi ako nagliliwanag ng todo pag natutulog ako. So, ito lang. Mabalik tayo guys, magulong-magulo ngayon ang Pinas sa politika. Makikisali na tayo, andito tayo eh. Kaya ang advice ko dun sa mga nag-aaral na marunong ng video, marunong kumalikot dito sa cellphone, hindi paggawa ha, yung ibig sabihin marunong magpindot-pindot, gawa kayo ng YouTube channel. Facebook, ang Facebook. Sa Facebook page ha, huwag sa Facebook account, kasi pag sa Facebook account ka, mahigpit si Meta ngayon, delikado yung gagawin mo, baka ma-restrict lang yung ano mo, o di kaya hindi ka na, pag na-restrict ka, hindi ka na makapag-video, hindi mo na makapag-video ka man, hindi mo maipopost. Dito sa YouTube, kahit magmura ka dito, bawal, pero at least napapalusot yung mura. Magmura ka man dito, okay lang eh. Pero sa YouTube, sa Facebook account, hindi pwede. Yung ano mo, masisira yung account mo. Buburahin ni Meta, galit si Meta sa mga ganun eh. Kasi ang social media, maraming paraan kung paano makalusot yung video mo. So ito ngayon guys, pag-usapan natin ang politika. Kayo ba guys, maniniwala ba kayo na si Sara Duterte gumagawa ng kalokohan? Guys, ang ganda ng Davao, napunta ako ng Davao. Muwi ako ng Davao, no. Maganda ang Davao City. Sa totoo lang, naikot ko yung boulevard nila, pati sa syudad, sa San Pedro, pumunta ako ng San Pedro Street. Kita ko yung mga lining ng ano nila, ng mga wire, wala. Ang sabi nila, nasa ilalim daw ng lupa nakalagay lahat ng wire nila. So, ang maganda, di ba? Tsaka walang baha doon, guys, eh. May baha man sa mga sa mga malalayo na sa Davao City. Sa Davao City, wala kang makikitang, wala kang makikitang baha. Kasi malalaki yung, bukod sa magaganda, malalaki at malinis ang imburnal. Hindi nga lang kita ang imburnal kasi nasa ilalim. Wala talagang baha. Kahit bumuhos man ang malakas na ulan, walang baha. Kasi kada November umuwi ako doon. Ngayon hindi ako makauwi-uwi kasi nga mahina ang bentahan ko. Wala akong maipong pera, tama lang pang bayad sa kung ano-ano. Hindi ako nakakaipon ng pera. So hindi ako nakauwi nung nakaraang November. Pero dati umuwi ako pag panahon ni Digong, halos taon-taon umuwi ako doon. Ngayon di ako makauwi guys kasi ayokong pumunta doon na ang pera ko ay tama o kulang. Kasi mas maganda kung meron kang sobrang pera, pupunta ka doon kasi meron ako mga kaibigan doon. Siyempre mag-happy-happy din kahit papano ng mga kababata ko nandoon na hanggang ngayon may kontak kami. So ganon. So yung guys, mabalik tayo sa politika. Mary Grace Piatos, talagang pinagdidiinan nila yan guys, confidential fund. Guys, yung Mary Grace Piatos excuse me, isa yan sa pangalan ng mga nasa confidential fund. Pero walang dapat i-question dyan guys kasi ang gamit kasi ng confidential, kaya sinabing confidential yan dahil hindi pwedeng malaman, hindi pwedeng alamin kung ano yung dyan. Bakit sila nag-issue ng confidential? Ba't nila inaprubahan yung confidential fund kung kakalkalin din lang nila, di ba? Pag confidential fund,
maliit lang yun guys, confidential fund. Hindi na dapat kinakalkal yan eh. Lahat naman ng lahat ng politiko mayroong ganun eh, may confidential fund. Hindi nga lang naka-distinguish kung ano yung confidential fund. Ang iba dyan, merong yung mga congressman, example, congressman. Meron silang mga mga yung mga insertion, yung mga ganyan ba? Yan, lalaking pera niyan. Billion yan, billion. Ang confidential funds ni Sara is 125 million lang. Million. O, di ba? Napakaliit lang yan kung kung iisipin. Pero ibinabayad ni Sara yan doon siyempre sa mga spy niya. Alam niyo naman yun, spy, di ba? Alam nga naman yung spy mo, ibubulgar mo kung sino, di nahuli. Kunyari, may spy ako kay Marcos, kay BBM, may spy ako sa kanya. Alangan ibulgar ko na siya si Mary Grace Piatos, nasa si Juan de la Cruz. Hindi pwede kasi malalaman nila eh. So, kailangan nakatago yan guys. Hindi mo pwedeng ibulgar yan. Eh, ang mga Duterte, hindi mo talaga yan. Dahil ayaw talaga nilang, hindi magsasalita yan kung sino si Mary Grace Piatos. Ibig sabihin nun, Mary Grace Piatos nakalagay doon. Sinong gumawa nun? Yun si Mary Grace Piatos. Sino bang gumagawa? Eh di siyempre si Sara, siya si Mary Grace Piatos. Ngayon, kung kalkulin mo talaga kung sino si Mary Grace Piatos, bahala ka na, mag-isip ka na lang kung ano ang ibig sabihin ng confidential funds. Yun eh, confidential funds. Hindi maintindihan yun ng ibang kasi inukulkil talaga nila yung confidential funds. Samantalang sila, kunyari mga senador dyan, ang lalaki ng mga insertion nila dyan. Hindi mo lang kung sino, ba? Grabe yung nangyayari ngayon. Talagang dinadawn nila si Sara Duterte. Lamang ginagawa yung tao. Tumutulong pa nga yun sa mga tumutulong sa mga nasalanta sa Cebu, di ba? Hindi nila naisip kasi na yung pagtulong ng isang tao ay kusa niya yun. Dahil siya ang Vice President, nagkukusa siyang tumulong. Alis ka dyan. Ayun guys, di ba? So, inaano talaga nila, ibinabagsak nila si Sara. Wala mang ginagawa sa kanila si Sara. Pag ibinabagsak nila si Sara, ang ginagawa ni Sara, fight back kasi si Sara guys. Hindi ninyo alam na ganyan lang yan, babae, pero napakatapang niyan guys. Taga Davao ba naman eh. Taga Mindanao eh. Ibig sabihin, hindi din siya umaatras kung meron siyang laban. Pareho niyan, puro ang ginawa sa kanya, hindi lang makalimutan yung impeachment. Nireject na yan nireject na ng Supreme Court yan eh. Kasi dinikdik talaga nila yan. Ilang yung nasa alis dyan. Ilang tao yung nasa ilang tao yung nasa Supreme Court. Ang daming mga mga matatalinong abogado. Tapos sino ba sila para magsalita ng ganyan? Di ba? Si Tito Sen, anong sinabi niya? Na mali daw ang Supreme Court. Si Risa Hontiveros, di ba? Yung mga senador na kontra kay Sara. Inaano nila yung idinadown talaga nila si Sara eh. Dahil lang sa 125 million na confidential funds. Napakaliit na na pera kung sakali man ha. Hindi ako naliliitan diyan ha, pero kung iisipin mo sa mga ng gobyerno, mga funds nila na kinukuha sa kabangyaman, ang lalaki. Yung hindi sila kontento sa sweldo nila guys. Ba't ganun ang tao ngayon? Ako nga, kahit mahirap lang ako, hindi kontento ako, nabubuhay ako, nakakain ako ng 3 beses maghapon, kontento muna ako doon.
Pero siyempre, gumagawa pa rin ako ng paraan kung paano kumita ng maayos. Yung wala kang sabit ba, yung legal. Ayoko kasi may sabit, guys, mahirap sumabit eh. Mahirap, madaling pasukan, mahirap labasan. So, gano'n na guys. Kaya guys ha, lahat ng mga kumukontra kay Sara guys, mga politiko na nakikita nyo naman sa social media malakas ngayon ang social media kasi kahit cellphone lang, makakuha ka ng balita na tama. Hindi ka pa sa mainstream media. Sa mainstream kasi puro kabulastugan yung mga pinagre-report nila eh. Ako sa totoo lang, panig ako sa Channel 7. Ang problema lang, meron kasi silang balita na na hindi fair ba? Hindi ako na anuhan sa nila, salita nila na hindi fair. Kaya ayaw kong sa kanila. Hindi na ako nanonood ng balita nila. Ang pinanonood ko na lang yung YouTube na lang, o di kaya sa Channel 7 may pinapanood ako yung unang hirit na lang. Yun na lang ang pinanonood ko sa umaga. Pagkat after unang hirit, sarado na. Hindi na ako nanonood sa mainstream, sa social media na lang ako. Sa social media kasi maraming mapapanood doon. Nandoon si Banat Bay, yung mga banateros, mga totoong tao yan guys eh. Kasi ang nila, pag mali, banatan, pag tama, palakpakan. O, di ba? Ganun 'yun. Pero marami yan sila guys, banateros, magkakapatid yan eh. Binabanatan nila yung mali. Kahit si Sara, babanatan nila yan kung mali. Wala mang ginagawa ang mali si Sara, puro maganda yung ginagawa ni Sara eh. Kawawa naman yung mga kung for the views lang, okay lang sana. Pero hindi, naninira ka na ng tao. Kung maninira ng tao, di ba? Kaparoon yan. Kung manira ka, kung may ebidensya ka, o di kaya meron kang opinion lang. Pero wag mo siyang siraan ng todo-todo kung wala kang ebidensya. Kaparoon yan, kalat na sa social media yung mga nangyayari ngayon na ang mga politikong kontra kay Sara, talagang sinisira talaga nila ang isang tao. Guys, mag-ingat kayo ha, sa susunod na eleksyon, sa 2028 election, hindi ko sinabing iboto nyo ha, pero pumabor kayo doon. So, kung sino yung nakikita nyong gumagawa ng matino, yun ang ipasok nyo sa utak nyo para iboto. Kasi guys, ngayon, unang-una si Risa Hontiveros, puro paninira lang eh. Puro pambubulgar sila ng paninira ba. Dapat may ebidensya sila. Si Lacson, yan yung mga politiko. Kilala nyo na guys ha, yung mga politiko na hindi natin dapat iboto sa 2028 national election for president na pala, for president sa 2028. So mamili kayo guys ng nararapat na maging presidente. Bagsak ng Pilipinas guys wala na tayong magagawa doon. Mahal ang bilihin, grabe, ang gulay lang napakamahal, ang karne mahal din, ang isda sobrang mahal ang isda. Tapos yung galunggong nga lang guys, magkano na? 250 na dito sa amin. Galunggong lang yun guys ha. Kaya nga ako minsan magtuyo na lang ako, tsaka itlog, tsaka kasi itong mga aso ko hindi man pwedeng kumain ng itlog lang ito. Sardinas pwede. Pero ang ginagawa ko, bumibili ako ng mga buto-buto doon sa tindahan ng karne, nilalaga ko para sa mga aso. Ako, minsan bumibili ako ng gulay, minsan din kumakain din ako ng karne, minsan manok naman, ganun. Kung ano lang yung kaya ng bulsa, kumbaga. Kaya guys ha, reminders lang itong sa akin na piliin nyo talaga yung kandidato na alam nyong
gumagawa ng mabuti kasi ang dami ngayon guys, nabubuking na sila eh. Ayan, babangkitin ko yung mga ano ha, mga hindi gumagawa ng hindi gumagawa ng maayos. Unang-una si Tito Sen Soto. Ayan guys, matagal na ako sa sa broadcasting. Nagtrabaho rin ako ng broadcast marketing eh. Utility lang ako doon pero abay, kahit naman utility ka eh, kung matagal ka doon, nakikita mo araw-araw nasa Broadcast City ako, doon ako nakatira eh. Stay in ako sa Broadcast City eh. Meron kaming may bodega doon si Tito Bob. Sa kanya ako nakasandal. Kaya doon ako nakikitulog sa yung mga gamit namin sa mga maraming kama doon guys eh, maraming kutsyon. So doon ako natutulog. Kuha ako ng isang kutsyon tapos doon yun ang higaan ko. Kasi libre lang naman yun doon sa Broadcast City. Ang daming props doon eh. Minsan nga guys, kung pagod na pagod ako, natutulog ako, nakikita ako ng ng ataol. Malinis naman yung ataol. Wala pa, hindi pa naman nalalagyan yung mga artista nga. Natutulog doon eh. Natulog ako doon. Tinakuan ba naman ako ng mga kasama ko? Buti nagising ako dahil madilim na. Eh, siyempre, nagising ako, binuksan ko, sino ang naghayop talaga yung mga kasamahan ko eh. Pero joke lang yun. Okay, tanggap ko naman yun. Mga joker kasi din yung mga namin, tawanan nga sila eh. Akala daw nila kung sino ang ililibing. Ay, Ginoo ko. Ngayon, ayun, may mga sakit sila ngayon kasi hindi sila aware sa health nila. Ay, balik tayo doon guys sa mga politiko. Ayan guys, yung mga politiko, alam na natin kung sino ang mga yon, 'di ba? So, kailangan guys, kilalanin nyo. Ayan naman may social media. Panoorin nyo lang yung mga vlogs ng ibang diyan. Mag-likes kayo, pwede. Tapos, ito guys, i-subscribe nyo itong ko. Subscribe naman kayo dito sa channel ko para makapag-live ako. Pag live ako, araw-araw kong babanatan yan. Kasi hodang madimanda ako, matanda na ako eh. Okay lang. Basta hindi man ako lalabag sa sa yung manira talaga. Yung siraan ko sila, hindi naman ako aabot sa ganun. Yung ibubulgar ko lang kung ano yung mga ginagawa nila. Opinion ko yun eh. 'Di ba? Pag may opinion ka, ilabas mo yung opinion mo. Opinion lang naman yun eh. So, kilala nyo na guys ha, kung sino yung, sa mga congressman naman guys, piliin nyo yung congressman na dapat. Huwag yung congressman na nagpapayaman lang, 'di ba? Mga kandidatong gusto yumaman lang. Tingnan mo si dami nang yumaman eh. Okay lang yung yumaman. Sana hindi bawal yumaman sa Pinas. Pero may post ako guys na bawal dito sa Pilipinas. Bawal kasi ang yumaman. Tingnan mo si Diskaya, yumaman bigla. Ang mali lang ni Diskaya, binulgar niya yung yaman niya. Kaya ayun, hinabol siya. So, ibig sabihin guys, bawal yumaman dito sa Pinas. Kaya kayo ha, mag-iingat ha. Kung meron kayong yaman, huwag niyo ibulgar. Tago niyo. Hindi naman masama magtago eh. Kung yun ba naman, nakuha mo ng legal. 'Di ba? Bagay, mabubulgar talaga yan dahil wala namang sikretong hindi nabubunyag. Pero at least matagal-tagal. Tsaka basta legal yung mo, kahit mabunyag man yan, wala kang dapat katakot. Ayan ha, yung mga guys, Tito Sen, isa na yan. Yung mga congressman, ang daming congressman guys sa bawat district ng ng nayo natin, merong congressman. So mag-iingat kayo dyan. Huwag niyong piliin yung nangungurakot. Grabing kurakot ngayon eh. Ubus, bagsak guys, wala. Ang mahal ng bilihin. Mahal ang gasolina. Ang gasolina, hindi tayo masyadong ma-question dyan dahil sa yan eh. Sa ibang bansa galing yan eh. So pag nagmahal yan, mayroong, lalo ngayon may gera sa Iran at saka sa US, so di ba? Kaya nagmamahal ang gasolina, pero babalik din yan sa Ang maganda dito sana guys, sa mga leader natin, gumawa sila ng paraan para maayos itong Pinas.
'Di ba? Kasi grabe na guys yung ano ng Pinas bagsak na bagsak talaga. Walang walang perang walang perang gobyerno. Kaya pag may mga emergency tayo dito, walang makakatulong sa iyo. Buti nga si Sara kahit walang pera 'yan kasi yung may wala nga ngayong taon na to, 2026, 2025, wala talaga siyang 26 na ngayon January, ano ba ngayon? January 12, January 7. January 7 ba? January 7. Oh, January 7 ngayon, guys. 2026. So, piliin nyo talaga, guys, para hindi tayo maghihirap. Ako, naghihirap na ako sa totoo lang. Naghihirap na nga, naghihirap pa lalo. Nako, tigbak tayo nito. Yun nga guys, kailangan piliin nyo yung abogado, excuse me. Piliin nyo yung matitinong politiko. Marami guys Swerte nga ang Davao, nagkaroon sila ng mga Duterte doon Dito sa Maynila guys. Swerte pa rin dahil may Isko. Si Isko ang taga-salba sa atin. Pero yung iba guys, mga congressman dyan sa di mo sigurado Kaya ngayong 2028 election, iboto nyo ang dapat iboto na presidente. Kung si Sara, ako kay Sara na ako Kasi nakita ko kasi talagang yung pang-aapi nila kay Sara, grabe. Siyempre, alam mo naman tayo mga Pilipino, doon tayo sa inaapi. Ba't ka pupunta doon sa nang-aapi? Inaapi nila si Sara, samantalang si Sara ang gumagawa ng paraan kung paano mapaganda ang ating bansa. Kaso siya, hindi naman siya makakilos ngayon dahil busy lang siya. Yun ang mali kasi ni Sara Yung bang, yung tumakbo siyang vice samantalang siya na nga ang isinisigaw ng tao noon na tumakbong presidente. Hindi niya ginawa Ang ginawa niya, nagpa-vice lang siya kay si Bongbong pa. Bagay, nabudol sila, nabudol tayo. Pero unang-unang nabudol si Sara Kala ni Sara, matino yan. Ako nagtalo pa kami ng pinsan ko diyan Dahil nung malaman ko na ibuboto niya si Bongbong Marcos, sabi ko, huwag mong iboto yan kasi ang tatay niyan, inabot naman namin, pareho kami ng edad ni Nining ni Laganson. Pareho kami ng edad. Kaya inabot namin yung martial law, lagpas ng martial law. Basta bago mag-martial law, na ako ngayon, senior sina So inabot namin yung panahon ni Marcos, senior. So sabi ko, wag mong iboto yan kasi baka maghiganti yan sa ginawa sa kanila ng tao nung araw. Yun yung suma total ko Tama na yung napalibing ni Digong, ni Tatay Digong si Marcos Senior, sa libingan ng mga bayani, okay na yon. Wala na, no question na doon. Kaya siyempre si Sara, sa asar siguro niya, gusto niya pahukay ang libing ni Senior. Pero hindi naman niya gagawin yun. May si Sara meron siyang pusong malambot. Siyempre tatay mo yan Kahit na may kasalanan ng anak, may kasalanan ng ama, may kasalanan ng anak, pati apo, gumagana na rin ang apo ngayon. So mag-ingat tayo guys Huwag kayong pakabigla-bigla. Okay guys, basta boto nyo yung tama. At inaaya ko guys yung ibang mga marurunong gumawa ng YouTube ng channel sa YouTube. Gumawa kayo guys para makatulong tayo kay Sara, para madepensahan niya ang sarili niya, makatakbo siya sa 2028 election. Pero alam ko guys, patay na ang pinatay ng Supreme Court ang impeachment ni Sara kasi walang basihan talaga sila guys Pinagdikdikan talaga nila yung piatos na yan at saka yung confidential funds na yan. Samtang napakaliit niyan kumpara sa mga insertion nila. Diba guys? Tago yung insertion nila, binulgar yan. So guys, abangan nyo na lang yung part 2 ng sasabihin ko kasi hanggang dito na lang, mahaba na yung oras ko. Kaya, okay. Paki-subscribe na lang ng ko guys, ng YouTube channel ko, yung account ko dito sa YouTube channel.
yung Eliezer Jacoby Vlog. Okay guys, hanggang dito na lang. Bye-bye!